souls are broken, and blinded by despair. The hearts of God's children, in the wounded and the weak, you look to find our purpose with the hope of Calvary. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone, who satisfies our longing for peace. Peace, all we need. Search to find contentment, it's never satisfied. And the dreams this world offers have to fade away with time. Now more than ever, we must return to our first love and seek first His kingdom, where our spirits are one. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone, who satisfies our longing for peace. Peace, all we need. Turn your eyes upon Jesus. Flow in this wonderful faith, and the things of earth will go strangely in the light of His glory and praise. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone, who satisfies our longing for peace. Peace, all we need. Peace, all we Peace, all Amen. Haba nun. Habang drum nun. Well, salamat po sa Diyos sa inyo mga nasa audio. Salamat sa pag-aasikaso nyo. At talagang sinisikap nila na ayusin nating technical glitches. Pero alam nyo, ang kailangan siguro natin bago tayo magbawat mamaya, malaman natin dahilan bakit nagkaganyan yan. So, isa sa kailangan natin pala ay laptop. Anyway, tayo natin tumayo. Buksan niyo Bible sa Romans chapter 12. And basahin natin sa screen and then sa inyong mga Bible, sa inyong mga apps, verses 1 and 2. I'd like to speak on the subject, seek His will. Serve Him well.
if we serve Him well, we will be able to seek His will and know His will. Okay? Basa natin ang Bible. Amen? Ready? Begin. Romans 12, 1 and 2. Okay? Romans 12, 1 and 2. If you really want to know God's will, ito. Okay, begin. Ninyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong karampatang pagsamba. Huwag kayo magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti, kakaaya-aya, at lubos na kalooban ng Diyos. You know, you want to know God's will? Serving well. Tayo natin magsiupo. Pagpalain ng Diyos Ama ang kanyang salita. Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumatin sa pangalan ni Kristong ating tagapagligtas. Kung sakali lang ho na ang Diyos, halimbawa lang, nasa harapan ninyo. And physically and literally, andyan siya sa inyong harapan, and bodily, andyan siya, and you would ask Him one question, ano itatanong niyo sa Diyos? Siguro sa daming iniisip natin, marami tayong pwedeng itanong, pero isang tanong lang. Anong pwede niyo? O dalawa, isa o dalawang tanong. Marami lang isa sa mga itatanong ng mga tao o napakarami, tulad ng babasa natin mamaya, Panginoon, ano ang nais mong gawin ko? Which is very, very good question. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, anong gusto mong gawin ko? At yan ang nangyari sa Bible. Si Kristo nagpakita kay Paul, dating Saul. Si Saul na hayagang pinahihirapan, pinaparusahan, nilalapastangan ang mga Kristiyano, thinking he was doing God's will. Si Saul na nag-aakalang gumagawa ng kalooban ng Diyos, lahat na mga kailangan makita ng Kristiyano mula sa bahay, sinasabunutan, ikinukulong. At nakarating sa Panginoon, of course, kita ng Diyos yan. At sa Acts chapter 9, babasa natin mamaya, 5 and 6. Kinailangan pang si Kristo mismo ang kumausap sa kanya. At kastiguin siya, ika nga, kumbaga, para sabihin sa kanya, hindi dapat ang ginagawa mo. Itong senaryo ito na, Lord, anong gusto mong gawin ko? Ay ginawa ito ni Paul. Tingnan niyo po, Acts chapter 9, verse 5 and 6. Pero ito niyo, sa English kasi yung pagkakatagalog ay kulang. Sabi ng Bible, and he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he trembled and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? Okay? Yung tanong na, ano ang gusto mong gawin ko, Panginoon? Wala sa Tagalog eh. Wala. Pero sumunod na verses, sinabi ng Panginoon. Itong dalawang tanong na I believe, two greatest question na pwede natin itanong sa Diyos, Lord, sino ka? Tanong ni Paul. Pangalawa, Lord, anong gusto mong gawin ko? And when we are talking about the will of God, yung kalooban ng Diyos, ano ba yung will of God? Yung kalooban ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos mangyari sa iyo. Ang kalooban ng Diyos, kung ano yung nais ang maganap sa iyo. Yung gusto niyang mangyari sa iyong buhay. Kaya ang tanong mo, Panginoon, gusto ko malaman ang kalooban mo. Dahil gusto ko mangyari ang gusto mo sa buhay ko. Amen? Amen? Ewan ko kayo, pero ano ba gusto niyo mangyari sa buhay niyo? Yung gusto ng tatay niyo lang? Gusto ng barangay chairman lang? O presidente o senador lang? Ang gusto niyo ba mangyari sa buhay niyo? Yung gusto ng kapitbahay niyo? Ay, hindi. Ang gusto ko mangyari sa buhay ko, yung gusto ko. Lalong sablay yun. Dahil pag ginawa natin mangyari yung ating gusto lamang o gusto ng iba, madalas ipinapahamak tayo.
pinakamainam na buhay, mangyari, maganap sa atin, yung kalooban ng Diyos. Yung anong gusto ng Diyos. Then pag nangyari sa atin, yung kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos, may direksyon ng buhay mo. For example, anong kalooban ng Diyos pag Sunday? Kung wala din lang bagyo, ang kalooban ng Diyos, dapat nasan ka? Church. Amen? Pagka Sunday, dapat nasa church. Kasi. O kaya maraming nangyayaring di maganda. Marami kasi tayong kasi. Pero pag sinabi natin, Panginoon, it is your will for me to be in church, punta ako sa church, at ano mangyayari? Magsasama pa ako. So if you know the will of God, hindi niyo lahat malalaman. Of course, hindi natin alam lahat, eksakto, wala tayong kakayahan. Pero may mga bagay na alam nyo na gusto ng Diyos, mga kapatid, ano gagawin nyo sa gusto ng Diyos? Tuparin nyo. Amen? Ipatupad natin. Hamarin natin. So, seek His will, serve Him well. Kahit sa area ng buhay. So tayo mga Kristiyano, ay may malaking responsibilidad. Gaano man ka wise yung plano mo. Gaano man ikaw may kakayahan gawin yung gusto mo sa buhay mo. Mas mainam ang ating buhay na kayo ay nasa kalooban ng Diyos. Mas maganda yung buhay ng tao na nasa loob ka ng gusto ng Diyos. That is the safest place. Jeremiah 10, tinin sa Bible. Jeremiah 10, 23 and 24. Okay? Tinin sabi ng Bible. Jeremiah chapter 10, verse 23 to 24. Basa. Tanastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magputuwid ng kanyang mga akbang. Panginoon, sawayin mo ako, ngunit sa pamamagitan ng katunan, huwag sa iyong galit, baka ako'y mauwi sa wala. At yung taong gusto lumakad sa Panginoon. Ang taong lumalakad sa kalooban ng Diyos, hindi siya lumalakad sa sarili niya. Kundi, Lord, ano ba gusto mong mangyari sa maghapon? Doon ako lalakad. Okay? Pag alam mo yung gusto ng Diyos, gawin mo na kagad. Huwag na natin piniikot-ikot ng Diyos dahil sabi nitong Jeremiah, pag sasawayin mo ako, huwag mo ko sawayin dahil nagagalit ka. Dahil pag ang Diyos nagalit sa atin, mawawala ka ng silbi. Mauwi ka sa wala. Dapat talaga, ang iingat natin magalit ang Diyos. Amen? Dapat talaga iingat natin magtampo o mawalan ng interest sa atin ang Diyos. Kahit wala interest ka sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, wala kang ma-interest sa ibang bagay, pero ang mahalaga, pag ang Diyos nagka-interest sa iyo, then pag ginawa mo yung interest ng Diyos, lahat ng bagay magiging maayos. At kahit may problema ka, magiging matatag ka. Let me give you 4 things. In seeking God's will, guidance is promise. Yung gagabayan ka ng Diyos, sabi ng Bible kanina, di ba, sa Romans 12:2, upang mapatunayan nyo kung anong mabuti, kaaya-aya at kalooban ng Diyos. If you want to know God's will, number 1, guidance is promise. Pinangakuan tayo ng Diyos. Nangako ang Diyos na may gabay siya sa atin. Now let's go to Acts chapter 9, verse 6. Pakibasa uli natin. Acts 9, verse 6. Begin. Bangon ka, punta ka sa bayan, sasabihin sa iyo ang dapat mo gawin. Guidance. Pinangako. Bumangon ka, and they will tell you what to do. Ang ganda na, no? May guide. Pinangako ng Diyos. Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. Yung sabi ng Bible. So, gagabayan ka ng Diyos. Okay? Basa. Upang siya natin nakaran. So again, you want to know God's will? Alam mo, gusto mo malaman ang kalooban ng Diyos? He will guide you. Bago ka, sundin mo sasabihin ng Diyos sa iyo, at gawin mo yung sasabihin sa iyo. At sabi ng Bible, tinawag ka para gumawa ng mabuti. Kristiyano, gumawa ka ng mabuti. Ang good works, ang posisyon niyan, after na ikaw maging Kristiyano. Hindi ka magiging Kristiyano pag gumawa ka ng mabuti. Kundi ang paggawa ng mabuti ay gawa ng tunay na Kristiyano. Amen? So pag gumagawa ka ng mabuti, God is guiding you at ituturo niya sa iyo ang daan na lalakaran. Okay?
upang lakaran mo na. Pag alam mo yung daan, lakaran mo. Alam mo kalooban ng Diyos. Sunday, nasa church ka dapat. Walang kaberya, walang bagyo, wala. Basta, dapat nasa church ka. Araw, libre ka. May oras ka. Basahin mo Bible. Amen? Friday, wala ka namang pasok. Andiyan ka. Punta ka sa church. Prayer meeting. Sabihin, alam mo kalooban ng Diyos. Alam mo yung dapat nang gawin, gawin mo. Guidance is promise. Psalm 37:23. Psalm 37:23. May plano Diyos sa inyo, mga kapatid. Amen? Basa. Ang lakad. Sisi, tinatag ng Diyos yung lakad mo. At ikaw ay masasiyahan. Ang siya masasiyahan sa iyong lakad. 32 verse 8. Psalm 32 verse 8. Okay, basa. You see? Nakita niyo talata? Naisip niyo ba yung verse na yun? Sabi, ipaalam ko sa iyo, ituturo sa iyo ang daan na yung lalakaran. Papayuhan kita. Mga kapatid, ang best advisor, Diyos. Papayuhan kita, sabi niya. At ang aking mga mata, ano sabi ng mata niya? Nakatingin sa iyo. Mga kapatid, pagka ganyan ang usapan, safe na safe ka. Nakatitig sa iyo ang Diyos, nakatingin sa iyo. Lahat ng lakad mo, hindi ka ba masaya nun, mga kapatid? Papayuhan ka niya at ang mata niya nakatingin sa iyo. Bakit? Pinoproteksyonan ka niya. Binabantayan ka niya. Kaya mag-ingat tayo sa galaw natin. Mag-ingat tayo sa ating mga kilos. Ang maganda ito, ang mata niya nakatitig sa iyo. Hindi niya wawala ang mata niya, paningin niya sa iyo. Lagi siya nakatingin sa iyo dahil mahal ka niya, anak ka ng Diyos. Isaiah 58 verse 11. 58 verse 11. Tandaan niyo, may plano siya. Okay, begin. At ang maganda nito, sabi ng una, at papatnubayan ka ng Panginoon palagi. Lagi. Hindi isang araw lang, hindi saglit lang. Lagi siyang nakapatnubay, nakagabay. Because it is His promise. Tayo mga nakakalala kay Kristo, tayo mga anak ng Diyos, tayo mga tunay na mananampalataya, ay pinagpala talaga. You are blessed. You know why? Merong Ama sa langit na kumokontrol ng lahat ng bagay. Amen? Meron kang tagapagligtas on your side na dinedirect. Pinangunguna na yung mahakbang at merong Holy Spirit na nakatara sa iyong puso na nag-uudyok sa iyo ng dapat mong gawin. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung Diyos, tatlong persona ay nakabantay sa iyo to know His will. Salamat sa Diyos. Pinangungunahan niyo tayo. And you just cannot stop Him. Ang kalooban ng Diyos, the best para sa iyo. Deuteronomy 29:29. May mga bagay na lihim na nauukol sa Diyos, may mga bagay na nauukol sa atin. Hindi lang na't bagay malalaman. Okay, basa. May mga bagay na hayag sa atin. Gawin nyo para magawa nyo ang nakasulat sa utos ng Diyos. Mga kapatid, ang isang Kristiyanong tunay, ang taong nagsasabing mananampalataya, anak ng Diyos, one big word, O-B-E-Y. Ano yan? Obey. Pagsunod, pagtupad, ang kailangan natin. There are certain things na hindi natin maintindihan hanggat na sa lupa tayo. Maunawala na rin pag nasa langit na tayo. Ang Diyos who is sovereign. Alam niyo, maniwala, kahit na yung pagaspas ng dahon sa hangin, kontrolado ng Diyos yan. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. If God doesn't want na magkaroon ng big one sa Pilipinas, it won't happen. Nangyari man yun sa Indonesia, nangyari man sa ibang bansa, ang mga kasakunan, nangyari sa atin yung 3 weeks walang tigil na ulan. Lahat yun pinayagan ng Diyos, may permiso, at nakokontrol ng Diyos. With His permission, lahat ng bagay nangyayari. Ang ayaw ng Diyos,
pakigapid, pangangalon niya, kayabangan, pagnanakaw, pagpatay, pagsisinungaling, kahambugan, lahat ng bagay na masama ayaw ng Diyos. Sabi nga ng Bible kanina, abstain from all appearance of evil. Lahat ng kasamaan, lumayo kayo. Amen? Lumayo kayo sa mga taong hindi tumatawag sa Diyos. Kayo ay lumayo sa mga masasamang kasama. Unang Korinto 15:33. Ano nais ng Diyos? God wants us to love, honesty, righteousness, kindness. Merong fixed standard ang katwiran ng Panginoon at merong ayaw siya ng mga bagay na nakatala sa Biblia. Pero meron siyang partikular na kalooban sa bawat isa sa atin. Hindi lahat tayo tinawag din siya magpastor. Ayaw, magtawagan Diyos ang pastor sa atin. Sabi mo magkakapatid, pito kami lalaki, dalawang babae, isa lang tinawag na pastor. I know of a family na puro lalaki magkakapatid, lahat sila pastor. So hindi lahat tinawag pastor, hindi lahat tinawag na mga awit, hindi lahat tinawag na magluluto, hindi lahat tinawag mag-drive. Pero may mga tinawag sa ganung area, at kung tinawag kayo sa ganung area, serve God. Well, Acts chapter 9, verse 15 and 16. Merong partikular para kay Paul. Pakibasa. Begin. Pinili siya ng Diyos. He was a chosen vessel. God has a special, particular will sa bawat isa sa atin. Marahil, ang Diyos tatawag ng pagiging pastor dito sa atin. Habang siya ay magsasaka. Maaaring maging pastor siya habang siya ay nag-opisina. Tinawag sa pastor bilang isang driver. Maaaring gano'n, who knows? Pwede kang tawagin na pastor at the same time, doktor ka or engineer o nurse ka na lalaki. So, may particular will ang Diyos para sa lahat. Mayroon siyang particular will para sa bawat individual. For example, general will. Tulad ng tinanong kanina, sa pag-asawa, paano malaman ang kalooban ng Diyos? General will, Kristiyano sa Kristiyano. Sinabi natin kanina, 2 Corinthians 6:14, ikaw ay huwag makipamatok ng kabilan sa hindi mananampalataya. 1 Thessalonians 5:17, God's will for us to pray. Amen? At lumayo sa mga kasamaan. So God's will for us, yung kalooban niya, hindi kanya bibigyan ng mapa at susundan mo, yun ang kalooban ng Diyos, hindi. Sometimes, ang kalooban ng Diyos, hindi mo kagad matututunan hanggat hindi ka naglilingkod sa Kanya. Hanggat hindi mo pinagagamit yung sarili. Romans 12:1-2. Sabi ng Bible, i-present mo muna yung katawan mo na isang hanging buhay, maglingkod ka sa Kanya. Serve Him well. And you will know His will. Yan ang sabi ng Bible. Amen? Para mo malalaman ang kalooban ng Diyos, wala sa church. Para malaman ang kalooban ng Diyos, hindi ka babasa ng Bible. Para mo malalaman ang kalooban ng iyong Ama, na hindi ka nagbibigyan ng time to be in fellowship with Him. Kailangan ka malapit doon sa Kanya para malaman mo kalooban ng Diyos. Kaya natin ngayon, malalaman ba ng mga tao sa malayo ang pinag-uusapan natin? Hindi ho, malayo sila eh. Ang nakaalam lang ng pinag-uusapan natin dito, kayong malalapit. Ganun ka simple. Ganun ka normal, ganun ka practical. The more you come closer to Him, the more you will know His will. Amen? So, ang Diyos, mga kapatid, huwag niyo isipin na killjoy na sabi ng iba kasi, if we obey Him, ay, tapos na. Wala na. Wala na akong kaligayahan. Maraming mga Kristiyano, ayaw alamin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga bakit? Pag nalaman nila ang kalooban ng Diyos, tiyak na hindi na susundin. Naku, ayokong magpunta sa camp. Ayokong alamin ang kalooban ng Diyos. Baka tawagin ako ng Diyos magpastor. Mga kapatid, hindi po tatawag ang Diyos ng duwag. Hindi siya kailanman magpapahayag ng kanyang kalooban sa mga taong ayaw. Makaunawa. Ang daming mga Kristiyano, takot malaman ang kalooban ng Diyos dahil ayaw nilang sumunod. Mga kapatid, we should never be afraid of God's will. Amen? Bakit to? Jeremiah 29:11. Ano basa? Bakit di ka dapat matakot sa kalooban ng Diyos? Basa. Sabi ng Panginoon, ang mag-iisip ko sa kapayapaan, hindi ko po sa samahan, upang bigay ng mataas sa inyong buwikas. God wants you to succeed. At wala siyang hangad na masama, kundi kapayapaan. Ayaw niyo nun?
Ang kalooban ng mga barkada, mga ibang tao, puro kapariwaraan, kasamaan. Ang kalooban ng ibang tao, para kayo ipahamak at ilibulit sa kasamaan. But God's will for you is peace. Matayan natin yung ganon. Psalm 84 verse 11. Ano po sabi ng Bible? Psalm 84:11. Basa. You see? Meron ba ilalang mabuting bagay ang Diyos sa iyo na nagtitiwala sa Kanya? Kayo nga magulang, nagsisikap kahit may sakit, hirap-hirap, nagsisikap para bigyan ng magandang bagay ang inyong anak. Ang Diyos pa. Isipin niyo ang God will not withhold any good thing. Walang ilalang mabuting bagay ang Diyos sa iyo. Kaya nga nais kanyang dalhin sa langit. Ayaw kanya mapunta sa impyerno. God wants you to be saved. Ano po sabi ng Bible? Mga kapatid, if we miss God's will sa ating panahon ngayon, hindi pa naman tapos ang panahon, meron pang time, hanapin ninyo ang kalooban ng Diyos. At pagka nakalagpas, nakalagpas yung mga pagkakataon ng pagsunod sa Diyos, ang pagpapala, nakalagpas sa atin. Hindi pa rin tapos ang Diyos sa iyo. As long as you are willing to know His will. Ano sabi sa Joel 2:25? Joel 2:25. Nawala man yung mga bagay na inaasa mo, sayang talaga. Kagaya ng Friday. Nandito ko ng Friday. Sabi ko kay Ralph, tsaka kay Kuya Bismarck, mali desisyon ko, dapat talaga nagpa-prayer meeting na kami. Ang ganda ng panahon. Pero anyway, na-miss ko yun. Na-miss ko yung fellowship. Pero sabi ng Bible, sa Joel 2:25, begin. Isasauli ng Diyos yung mga taon. Yung nawala, na-miss yung mga pagkakataon, blessing, ibabalik sa'yo ng Diyos. As long as you're willing to know His will. Mga kapatid, hindi po napakaramot ng Diyos. Ako, surahin mo, Pedro, baka maasar ako sa'yo. Pero pag nagsiyan, Pastor, kaya vitamins! Ano ba mga vitamins? Nasura ako sa kanya, pero, Pastor, kaya vitamins! Pagdating ko, may vitamins ako. Parang utusan. Oh. Pagka nainis ako, Pedro, tapos punta nito, walang susi. Tapos si Pedro, Pastor, walang susi, nakalakapit to. Hatan mo naman ang kuko ng susi. Kahit nainis ako sa kanya. Ibig sabihin mga kapatid, ako napapahinuhon. Sabi mo, kung di ba pagmamalakas ito, nung inatake sa puso yan, nasa Caloocan siya, nasa Bulacan kami, nabibidyo, napano ka? Inatake ko. Naku pa para. Nabibidyo pa siya. Inatake. Sabi, ibigay mo sa mga tao yung video mo, para makita sa utusan ko. Sabi, ito. Sabi ni Pastor, bigay ko siya. Hindi sinintindihan ka na, nagluloko siya. Hinihimatay na. Ako sabi ko, Pedro, kung mamamatay, papatayin kita. Natataranta kami. Maniwala ka, nagtawag ko ng mga tao. Nasa Caloocan sa Bulacan kami. Lahat ang kilala ko, pinapunta ko ron. Pati yung bata, yung isang tao na may lagnat yung anak, iniwan. Pinuntahan siya. Dali mo sa ospital yan. Aba, pagdating sa ospital, hindi ka agad nasikaso. Pinapunta ko yung kuya, sinirmonan ko yung kuya. Pag di ka nagpunta rito sa kapatid mo, hahantingin kita ka ako talaga. Pag may nangyari dyan, at ganyan lang yan, ganyan talaga yan. Pero hahantingin kita ka ako, punta mo! Pumunta yung kuya niya, ano ginawa ng kuya? Inuwi. Yung ambulansya dumating doon, inaari si Pedro Castillo, sabi ko, alala, nga, ang ambulansya. Pinapunta ko yung mga tao, pati ang ambulansya, pagdating doon wala, inuwi ng kuya, sunod-sura ko. Pero ito, dito pa rin. Mga kapatid, ito ko natitiis ko eh. Diyos pa kaya? Kaya kayo tiisan, hindi. Kung tama, inabuso ka. Ibig sabihin, nawala man lahat ng bagay sa iyo. Sabi ng Diyos, isasauli ko sa iyo. Ewan ko kung bakit, kung hindi ka pa matutungan. You miss the blessing, seek His will, and God will bring back, return the blessing. Psalm 90, verse 15. Ano sabi ng awit? Ito panalangin niya. Psalm 90, verse 16. Basa.
Ibig sabihin, may mga nangyaring di maganda. Pinakita sa atin ng Diyos yung aral sa atin, natutunan natin. Sabi naman niya, ngayon Lord, pasayahin mo kami. Be willing to seek His will and be willing to submit. And He will restore the years, yung mga nawala sa iyo, if you do His will. Ano sa totoo lang? Hindi naman talaga natin nahahanap ang kalooban ng Diyos eh. Yung kalooban ng Diyos ang umahanap sa atin eh. Pag nakita ng Diyos na interesado ka, ipaalam talaga ng Diyos yung kalooban niya sa iyo eh. Lalo pag kayo lumalakad sa Panginoon. So, to know His will, guidance is promise. Pangalawa, guidance is provisional, conditional, provisional. Ang gabay, ang pangunguna, ang pagbabantay sa iyo para malaman mo kalooban ng Diyos ay merong kondisyon, kumaga, provisional. Acts 9:6. Dapat andun yung willingness mo. Hindi natin babasahin. Sabi ni Paul, ano ang nais mong gawin ko? So nais ni Paul gawin ang gusto ng Diyos. Na maging Kristiyano siya, sabi niya agad, Panginoon, anong gusto mong gawin ko? At maraming tao gustong gawin o malaman at gawin ang kalooban ng Diyos. Pero pag nalaman, ayaw gawin. Ang iba naman, Panginoon, I want to do my will. Eto gusto ko. At seryohan mo. Aprubahan mo. Hindi po pwede mga kapatid. Hindi pwedeng ang Diyos ang susunod sa atin. Ang Diyos natin is not DOG. Amen? God is GOD. Diyos ang dapat sinusunod natin. Hindi siya ang Diyos ang susunod sa atin. Pwede sabihin sa Diyos, Lord, I want your will, pero ayaw naman nating sundin. Walang pagpapara doon. So, there must be willingness. Pangalawa, sa chapter 9, verse 6 ulit, sabi niya, Panginoon, you are in control. I am not in control. Andun yung kanyang kaamuan. Meekness means we are teachable. Madali tayo makinig. Ano sabi sa, pakibasa nga natin yan, sa Acts 9:6 ulit. Acts 9:6. Okay, begin. Ngunit magkamit ka, ikaw ang masasayan, sasabihin sa iyo ang pagmamalik. Okay, sasabihin sa iyo, tumindig ka, pumasok ka ron. Wala siyang kontrol, wala siyang kontra. Sumunod siya. Bakit? Maamunto pa na siya. Psalm 25:9. Psalm 25:9. Tino sabi? Yung maamo. Basa. So if you're not willing, and are not meek, hindi nyo malalaman ang kalooban ng Diyos. Hindi ipaalam ng Diyos ang kanyang kalooban sa mga hambog. So there must be willingness, meekness. Pangatlo, there must be openness. Si Saul o si Paul, hinagad niyang malaman ang kalooban ng Diyos. Hindi niya sinabing, kung gusto ng Diyos, ipakikita niya ang kalooban niya. Hindi ho. Kailangan sincere, honest, Lord, I want to know His will. Paano niya malalaman yon? Magbasa kayo ng Bible, lagi kayo sa church, makapag-fellowship kayo sa mga Kristiyano, umikot yung buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon, habang nililingkod sa pamilya, nagtatrabaho, umiwas tayo sa masasama, maging malapit tayo lalo sa Panginoon, maglingkod tayo sa ating using our bodies. There must be yieldedness, pagsuko. Ano sabi sa chapter 9, verse 8, Acts 9:8, sumuko si Paul. Okay? Basa. Natindig sa lupa sa ulo. Ano sabi? Inakay siya. Bakit? Bulag siya eh. Yung nang nananakit, siga, authoritarian, kinatatakutan. Ngayon, inaakay. Hindi siya pumapalag. Submissive na siya. Maamo na siya. Kasi naging Kristiyano na siya. He was quiet. And they take him by the hand. Sumuko siya sa Panginoon. Kaya tayo mga Kristiyano, Romans 12:1-2, ibigay mo yung katawan na isang haing buhay. Thy will, Panginoon, not my will, but your will be done. Guidance is promise. Guidance is provisional. 3, guidance is practical. It's napaka-practical. So, ang Diyos nabigay ng ilang mga bagay para malaman ang kalooban niya. Simple mga bagay. Okay? Naglalakad siya para kastuguin ng mga Kristiyano, napasabasok siya, may liwanag dumating, kinausap siya ng Panginoon, at humiis siya ng tawad, naging mananampalataya siya.
At yung kinakalaban niya ngayon, sinusunod na niya. Mga kapatid, simple lang ho. Napaka-practical. Gusto yung marami ng kalaban ng Diyos, basahin niyo ang Bible. Bakit? Awit, Psalm 119, 119, 105. Bakit natin kinabasa ng Bible para malaman ang kalooban ng Diyos? 119 verse 105. Basa. Light unto my feet and light unto my path. Ang Biblia, liwanag. Liliwanagan niya yung lakad. Okay? So marami pong bagay. 24 ng Proverbs, 24 verse 5, 6. Proverbs 24 verse 6. Okay, good. Pakibasa. Sometimes, sa magitan ng ibang tao, he will confirm yung kalooban niya. Gagamitin niyang tao para i-confirm, okay siya yan. Kailangan gagamitin yung Diyos na ibang pagkakataon, pangyayari o tao para sabihin, that's my will. Okay? Hindi ako dapat arrogante, hindi ako dapat aayaw sa payo ng iba, matuto ko yung makinig. Matuto tayo sa mga payo ng mga matitinong Kristiyano. And God can use other people. Romans 8:14. Okay, pangunahan ka ng Espiritu Santo. Basa. Romans 8:14. Begin. Oh Lord, I want to know your will. Guide me by your Holy Spirit. Pag ginagabayan ka ng Holy Spirit, anak ka ng Diyos. Ang isang anak ng Diyos, tupa ng Diyos yan. At ang tupa ng Diyos, John 10:27. John 10:27. Ano sabi ng Bible? Begin. Yung tupa ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Ang ayaw sa Biblia, hindi sa Diyos. Ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Yan ang sabi po sa John chapter 8. Sila'y sumusunod. Ang Diyos, mga kapatid, hindi tayo dadalhin sa katayan. As I close, hindi niya kayo dadalhin sa katayan, sa kahirapan, dadalhin niya kayo sa magandang buhay, kapayapaan. Kaya kayo magbago tayo ng isip. Panginoon, ang isip ko, dapat kagaya ng isip mo. Hindi po maramat ang Diyos. Ipaalam niya ang kanyang kalooban. Basta willing ka lang matuto. And finally, guidance will lead to providence and protection. Gagabayan ka niya para maingatan ka at pag-provide sa iyo ang kailangan mo. Balik tayo sa Acts chapter 9. Ito na huli, verse 24 and 25. Acts chapter 9, 24, 25. Begin. "25. Dahil gusto mo daw ng kalooban ng Diyos, iningatan siya. Naging Kristiyano siya, naging good sa Panginoon. Yung dati niyang kasamaan, hinahanting siya ngayon para patayin siya. Dahil dati kasama nila, ngayon kalaban na. Nangangalan na si Paul. Dati yung pinapatay nila, kalaban nila ngayon, sinimahan ni Paul. So dahil sumama ka dyan, sabi nila, papatayin ka namin. Ano ginawa? Iningatan siya. Dinala siya ng mga tao niya. Sinakay sa isang malaking basket. Inihulo, ibinaba para mailayo sa kamatayan. Ano sinasabi natin? When you follow God's will, it will protect you, it will provide for you. So huwag kayo matakot sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos will not harm you, it will protect you. Ang kalooban ng Diyos is the best para sa pamilya, bawat na mga Kristiyano. And the way to know God's will sa buong buhay natin is do the known will. Gawin nyo na ang sinasabi niya kaagad ngayon. Ano yung alam nyo yung kalooban ng Diyos, gawin nyo na kaagad. Yung alam nyo mabuti na kalooban ng Diyos, gawin nyo pa na kaagad. Ibig sabihin, ang hirap iliko ang manubela ng sasakyan na hindi umaandar. Mahirap. Di ba kayo mga driver? Parang madali iliko ang manubela. Dapat umaandar. Mga kapatid, gawin nyo ang kalooban ng Diyos na alam nyo. At ililiko kayo ng Diyos kung saan kayo dapat dalhin. Magaan na magaan. Kung kayo interesadong malaman ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay, unang-una, dapat maging Kristiyano muna kayo. Amen?
Kung kayo Kristiyano na, then anak ka na ng Diyos, He will reveal Himself to you. Sundin mo lang kalooban niya. Punta ka sa church, magbasa ka ng Bible, mag-pray, maglingkod ka sa Kanya, habang nabubuhay ka ng parehas sa kapwa mo, doing good. At kung di ka pa Kristiyano ngayong umaga, kailangan mo maging tunay na mananampalataya. Kung di ka pa nakatitiyak, napupunta ka sa langit, ang kalooban ng Diyos sa iyo ngayong umaga is for you to be saved. Now, I will show you a video. And listen to the dialogue. Pakinggan nyo, si Peter may sakit. Lumapit sa Panginoon. Si Peter ay alagad ni Kristo. May karamdaman siya. At gusto niyang gumaling. Pero meron dahilan kaya hindi siya pinagaling. Pakinggan nyo sinabi ng video natin. Okay?